Part 10. I don't like him. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi mo napansin kanina, well, ako na magsasabi sa'yo. Mukhang magkakilala sila ni Leah and Leah kind of hates your cousin, no? You're just making excuses. You like him. You like my cousin. Pagod na napapikit si Belinda. I don't like him. What the hell? If you are like this when you're drunk, it's better if you don't drink any alcoholic beverage. Nakangusong sambit ni Belinda. You don't like him. Napakurap-kurap si Belinda nang biglang iangat ni Van ang ulo at pinanliitang tiningnan si Belinda. I don't like him, sagot na lang ni Belinda at agad na nag-iwas ng tingin. You are not looking at me, so I'm right. You like him. Pinagpapalit mo na ako, biglang Simon got ding sambit ni Van at muling binalik ang ulo sa leeg ni Belinda. Hindi ko nga siya gusto. Para kang bata, Van. Oh, is that the reason why you like him? Ha! Muling inangat ni Van ang ulo at tiningnan si Belinda ng mariin. He is mature habang ako mukhang bata, that's the reason why you like him. Nalaglag ang panga ni Belinda sa narinig. Hindi na napigilan ni Belinda ang dumaing sa mga sinasabi ni Van. Mariin pang kinagat ni Belinda ang labi bago muling magsalita. Hindi ko nga siya gusto. What the hell, Van? Van looked at Belinda's lips and then gulped. Kung ganoon sino ang gusto mo? Van suddenly asked. Napairap na lang si Belinda. Malamang ikaw. I told you, I love you. Sa susunod huwag ka nang iinom kung ganyan ka. Napasinghap si Belinda nang dampian siya ni Van ng mabilis na halik. Van. Pagod na sambit na lang ni Belinda pagkatapos ng ginawa ni Van. Belinda tried to stay serious, but it was hard to do that dahil nanlalambot siya sa yakap at sa mga sinasabi ni Van. Stay here, please. Dahan-daang hinalikan ni Van ang leeg ni Belinda habang sinasabi iyon. Van suddenly felt relieved that he was already hugging Belinda and able to kiss her. These past few days, Van really couldn't stop thinking about Belinda and what she might be thinking after that happened. Hindi niya maiwasang mag-alala sa mga tumatakbo sa isipan ni Belinda. Van, let's talk when you're not drunk like this. I'm sorry. I'm sorry sa mga nangyari noong mga araw na iyon. Natigilan si Belinda sa pagsasalita nang marinig ang mahinang sambit ni Van sa kanya. Humigpit pa ang yakap ni Van kay Belinda nang maalala niya ang lahat ng kasinungalingan niya. He is saying sorry to Belinda, pero yung kasinungalingan niya, nananatili pa ring kasinungalingan, and because of that, he wants to say sorry again and again to Belinda. Please, stop being like this. Sorry na, huwag mo na akong iwasan. Mababaliw na ako tuwing hindi mo ako pinapansin. I want you to go home with me. I want you in bed. I want us to be okay. Narinig ni Belinda ang paghihina sa boses ni Van habang sinasabi ang lahat ng iyon kaya tuluyan siyang natahimik. Nang sinubukan ulit ni Belinda ang lumayo at tumayo, hinayaan na siya ni Van. Van just let Belinda. Nanatiling nakahiga si Van nang tuluyang makaupo si Belinda. They both became silent after that. Hindi ako galit sa'yo. Nang makakuha ng lakas si Belinda ay nasabi niya iyon. Belinda looked at Van. Nakapatong na ang braso sa mismong mata niya. Iniiwasan mo ako. Binasa ni Belinda ang labi gamit ang dila nang marinig iyon galing kay Van. Sobrang hina ng pagkakasabi niya, pero rinig na rinig ang hinanakit roon. Oo, iniiwasan nga kita, pero hindi dahil galit ako. I told you, papaniwalaan ko lahat ng sasabihin mo. Sandaling tumigil si Belinda sa pagsasalita. 10, it's just that, pakiramdam ko samobra ako sa mga sinabi ko sa'yo noong gabing iyon. Pag-amin ni Belinda, which made Van look at her. Tapos umiyak pa ako at nagmukhang selos na selos gayong kamiting mo lang pala iyon. Biglang nahiya ulit si Belinda at agad na tumayo. Van stared at Belinda after she said that. Napasinghap si Van nang tuluyang mag-sink in sa isip niya ang sinabi ni Belinda. So you are jealous. Van couldn't stop from asking that to Belinda kahit na alam naman nito na hindi naman dapat iyon ang itanong niya, pero hindi niya mapigilan. Knowing that Belinda is jealous made Van feel happy, pero alam naman din niya na hindi rin niya dapat iyon maramdaman. Umawang ang labi ni Belinda dahil sa sobrang dami ng sinabi niya,
Iyon pa lang talaga ang tumatak rito. Magpahinga ka na nga lang muna dyan nang makaligo ka na. Belinda said while frowning. Come on. Answer me. You jealous? Van asked that again at tuluyang naupo na rin, but he closed one eye when he felt dizzy again. Napailing na lang tuloy si Belinda nang makita ang itsura ni Van. If I'm going to answer that, titigil ka na ba sa kakatanong? Belinda closed her arms and raised her eyebrow to Van. Napanguso si Van. Ginulo ang buhok at saka sumimangot. Why are you like that? Hindi mo man lang ba ako na-miss? Nakasimangot na ani na ni Van at muli ay parang bata ito na nagmamaktol. Kasi ako, sobrang miss na kita, sambit pa nito. Sinubukan na ni Belinda ang lahat para hindi matawa sa itsura nito. Imbes na pansinin ay agad na lang siyang lumapit sa pinto para lumabas na. Binuksan niya iyon, pero mabilis ding isinara nang makita kung anong nangyayari sa labas. Gulat na gulat si Belinda at halos hindi may galaw ang paa niya habang nakaharap pa rin sa kasasara niya lang na pinto. Napahawak pa ito sa batok at nagpakawala na lang ng sobrang lalim na singhap. Sinukli pa ang buhok at talagang hindi makapaniwala sa nakita. Okay. Alam ni Belinda na magkakilala silang dalawa dahil sa paraan ng usapan nila, pero ano iyon? Bakit may ganoon? What is it? Van asked when he noticed what Belinda did. Kahit nalasing ay napansin niya iyon kaya hindi na napigilan ni Van ang magtanong. Belinda bit her lips at napahawak sa ulo. Paanong hindi ito magugulat? Kanina lang ay talagang kitang-kita ang disgusto ni Leah na sumama rito sa loob ng apartment si Warren, but hell. She just saw Warren sitting on the sofa habang nakaupo si Leah sa kondangan nito. Ang pinakamas nakakapagpagulat kay Belinda ay nakita niya itong naghahalikan sila. Nakahawak si Warren sa likod ni Leah habang nakatingala habang si Leah naman ay nakayuko at hinahalikan pabalik si Warren. Belinda. Napatalon si Belinda nang maramdaman ang yakap ni Van sa likuran niya. What is it? Ham? Van asked and he put his face again on Belinda's neck. Huminga ng malalim na lang tuloy si Belinda at hindi na tinuloy ang paglabas. Maligo ka na, sambit ni Belinda. Shit, wala ka nga palang damit, pero napapikit ng maalalang ang bagay na iyon. Pwede naman siyang lumabas ngayon para bumili ng damit ni Van sa malapit na bilihan ng damit, pero hindi na siya makalabas pagkatapos makita ang nasa labas. I can sleep naked, Van said kaya hindi napigilan ni Belinda ang sikuan nito. Van just chuckled. May t-shirt ako dyan na malaki, palaging may dalang spare shirt si Warren sa kotse niya. I can borrow it from him, sambit nito. Belinda looked at Van nang lumayo na ito. Kitang-kita pa rin kay Van ang pagkahilo dahil papikit-pikit pa rin ito. Sa kama ka na nga lang. Hindi ka na nga makatayo ng maayos sa sobrang kalasinggan mo nanlaki ang mata ni Belinda nang abutin ni Van ang doorknob. Where's my asshole cousin? Tanong pa nito. Bago pa mapigilan ni Belinda si Van sa pagbukas ng pinto, nabuksan na niya ito. Nakagat na lang ni Belinda ang labi nang makitang naghahalikan pa rin ang dalawa. Gaya ni Belinda ay nagulat rin si Van at literal na nanlaki ang mata, pero hindi gaya ni Belinda na agad sinara ang pinto, si Van naman ay napamura na lang na siyang nagpatigil sa dalawa sa ginagawa. What the heck gulat na ani ni Van, na literal na nagpatigil sa dalawa. Leah immediately pushed Warren at tumayo, sa pagmamadali ay muntik pa itong matamba, pero agad din namang nakatayo ng maayos at tumakbo papunta sa loob ng kwarto nito. Napahawak si Belinda sa batok sa nakita at hindi alam kung susundan ba ang kaibigan o ano, pero sa huli ay agad rin naman niyang tinungo ang kwarto ni Leah, and then she saw Leah na nakahiga sa kama at nakatikip ang unan sa mukha. Sa labas naman ay halos magsama ng tingin si Warren at Van. Why don't you just stay inside? Inis na sambit ni Warren at talagang nakasimangot na. Gago ka pala, may kwarto naman, bakit dyan nyo ginagawa? Anong ginagawa? Wala pa nga, halik lang iyon, gago. Kung hindi ka sana istorbo, first, umalis ka nga sa harap ko, naiirita ako sa mukha mo. Pabalik na sambit ni Warren. Gago ka ba? Ikaw ang umalis. Mas gago ka at sino ka para paalisin ako? Hindi ako aalis, Van said. Hirap man sa paglalakad ng straight dahil talagang umiikot pa rin ang paningin niya ay nagpatuloy pa rin siya. Nang marating ang sofa ay agad nitong isinalampak ang katawan sa sofa.
Hindi ako magtatanong, agad na sambit ni Belinda nang maupo si Leah at tinignan siya nito habang nakabusangot ang mukha. Bigla lang nag-alala si Belinda sa kaibigan kaya sinundan niya ito. Pero nang makitang ayos naman ito at mukhang nahihiya lang na nakita namin iyon, nakahinga si Belinda ng maluwag. Hindi sa iniisip niyang pipilitin siya ni Warren, but she just couldn't stop herself, lalo na at hindi naman talaga gaanong kilala ni Belinda si Warren. Tandang padamdam. Bakit ba kasi sa sobrang dami ng tao, bakit iyon pa ang pinsan ng asawa mo? Sus ka po, ni-wish ko na nga kagabi na sana hindi ko na makita iyong pagmumukha ng lalaking iyon tapos nandito siya ngayon sa apartment. Hindi makapaniwalang tanong ni Leah. Tumayo siya at tinakpan ang mukha sa kaimpit na tumili. Habang nakatingin si Belinda kay Leah ngayon, mukhang hindi naman siya pinilit ni Warren. Kung sabagay, nakahawak rin naman si Leah kay Warren nang naghahalikan sila. Pinanood lang ni Belinda ang kaibigan ng pabalik-balik na ang paglalakad nito na para bang hindi na talaga mapakali sa sobra. Belinda really didn't have plans to ask Leah about what really happened, pero bigla itong naging interesado sa nakikitang galaw ng kaibigan. Bigla itong naging kuryoso. So ano nga? Hindi na napigilan ni Belinda ang sarili, walong napatigil si Leah sa paglakad niya pabalik-balik at nakasimangot na tinignan si Belinda. Akala ko ba hindi ka magtatanong? Kung hindi mo sasabihin, ayos lang naman sa akin. Hindi ko lang mapigilan ang magtanong sa kinikilos mo, Belinda simply said, dahil alam din naman niya sa sarili niya na hindi siya mamimilit kung talagang ayaw ni Leah ang magsabi. Sige na, dito ka na lang muna. Ako na ang bahala sa kanila, Belinda said and was ready to leave, but Leah immediately groaned. Para itong batang nagpapadyak na hindi nakuha ang gusto niya. Nakakainis siya. Napailing at natawa na lang si Belinda dahil alam nito na kasunod nun ay ang pagkukwento niya. Kakikilala ko lang sa kanya last night. Umalis ako kagabi, hindi na ako nakapagsabi sa'yo kasi tulog ka na. Pumunta akong bar. I was dancing and suddenly he came close to me. At dahil lasing na ako, hinayaan ko siya at saka kasi ang bango niya kagabi kaya talagang hinayaan ko siyang lumapit. Belinda sighed after hearing that. He suddenly kissed me. Ako naman itong parang baliw, hinalikan ko siya pabalik. Then after that, sinabihan ba naman akong boring? Na hindi raw ako marunong humulik. Ang hambog ng lalaking iyon. Ang kapal-kapal ng mukha. Bakit magkahalikan kayo kanina? Bakit magkahalikan kayo kanina? Kitang-kita ni Belinda ang pagpula ng buong mukha ni Leah sa tanong niyang iyon. Maraming alam si Leah sa mga bagay tungkol sa romance, pero alam ni Belinda na hanggang salita lang ito at wala pa talagang karanasan, reason why Belinda couldn't help but suddenly become curious. Napanguso siya. Pinatunayan ko lang na marunong akong humulik. Bakit ba kasi kayo lumabas? Biglang sinama ni Leah ng tingin si Belinda kaya talagang hindi na mapigilan ni Belinda ang tumayo. Oh, so dapat pala hindi na kami lumabas para hanggang ngayon, naghahalikan pa rin kayo, pang-aasar ni Belinda. Dalawa si Leah ang palaging nang aasar sa kanilang dalawa, pero ngayon ay talagang hindi na maiwasan ni Belinda ang asarin ang kaibigan. Hindi natapos ang usapan nila at umabot halos 1 oras. Nagutom ako. Siguro naman umuwi na iyong lalaking iyon, Leah said and immediately stood up. Belinda also stood up at biglang naalala si Van na iniwan niya kanina. Lumabas sila sa kwarto at rinig ni Belinda ang malalim na buntong hininga ni Leah nang walang tao sa sala. Belinda also looked at the door in her room, iniisip niya na nandoon na siguro si Van, baka nakahiram na ito ng damit kay Warren at naliligo na. Kaya imbes na pumunta sa kwarto si Belinda ay dumiretso na lang din sa kusina para ipagluto si Van. Kumain na si Belinda at Leah kanina, pero dahil nakaramdam ng gutom si Leah at si Belinda naman ay naisip ang ipagluto si Van, sabay silang pumasok sa loob. But they both stopped when they were already in the kitchen. Biglang parang may contest sa pagluluto sa kusina ni Belinda at Leah. Van and Warren were both busy. Parehas silang may hawak na kutsilyo at parehas na naghihiwa ng mga rekado. Napakurap-kurap si Belinda at napagtantong mali siya nang inakalang nasa kwarto si Van. Mukhang hindi na rin gaanong lasing si Van, hindi tulad kanina na talagang hirap sa pagtayo. Why are you still here? Si Leah ang unang nakabawi at agad na nagtanong.
Gulat na gulat din si Leah at talagang agad na lumapit kay Warren at tinignan ng masama. I told you to go home after that kiss, right? So why are you still frivitsking here? Leah asked habang si Belinda ay nilapitan na lang si Van. Are you already okay? Belinda asked Van. Van bit his lip when Belinda asked that. Tinihil nito ang ginagawa at yumuko para ay lapit ang mukha kay Belinda. Just kiss me and I'll be okay 101%, Van playfully said. Napailing na lang si Belinda at tinulak ang noo nito. Okay. Ayos ka na nga, Belinda just said at hindi maiwasang ire pa nito. Van chuckled when he saw that. Umayos siya sa pagkakatayo at nagpatuloy sa ginagawa. Medyo nahihilo pa ako, but I can already handle it. Maupo ka na muna, Van said gently. Napanguso si Belinda at tumango rin naman at hindi na nakipagtalo pa. At ngayon naman feeling bahay mo to. Nagluluto ka ng hindi nagpapalim. Leah angrily said to Warren. Belinda looked at Leah and Warren nang magpatuloy sila sa sagutan. Belinda saw how Warren pointed at Van. Bakit siya hindi pinagalitan ni Belinda? Feeling bahay niya rin naman to. Warren said to Leah at talagang nakakunot na ang noo nila. Huwag mo akong isama sa usapan nyo. Asawa ko si Belinda, so I'm more welcome here than you, Van said at talagang narinig pa ni Belinda ang pang-aasar rito. Damn you, Van James. Mariing sambit ni Warren sa kanya at talagang sinaman ang tingin si Van, but Van just smirked. Where are you going? Mabilis na hinaranggan ni Van si Warren nang maglakad ito papunta sa kwarto ni Belinda. Napatingin si Belinda at Leah sa dalawa. They were already done eating and now they were going to sleep. Inside the room, matutulog na, Warren simply said. Kumunat ang noo ni Van at kitang-kita ang pagsama ng tingin ni Van sa pinsan niya. He even put his hand on the door para harangan si Warren. Tandang padamdam. Kung gusto mong matulog dito sa apartment, dito ka sa sala, sa sofa. Kwarto ito ng asawa ko at dyan kami ng asawa ko matutulog hoy. Warren didn't listen to Van and just tried to enter inside. Tuldok. Napamura si Van nang magtulakan sila ni Warren na parang bata. God! Hindi ko alam kung matatawa ako o mapapangiwi sa kanila. Sobrang mang manly nilang tignan, but look at them, parang bata. Magpinsan nga talaga sila. Mauna na nga lang ako matulog. Si Leah at agad na tinungo na ang kwarto nito. Napailing na lang tuloy si Belinda habang nakangiti. Muling tinignan ni Belinda ang magpinsan. Tama si Leah, masay daw silang lalaking tignan para gumalaw ng ganyan. Masyadong naaaliw si Belinda sa closeness ng magpinsan lalo na at kahit kailan ay hindi niya ito naramdaman mula sa mga pinsan niya. Belinda was really happy na makita silang ganoon kahit na sinabi nila na pinagbabawal si Van na makisama kay Warren. Tipid na napabuntong hininga si Belinda nang maalala ang pamilya ni Van. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pinapakilala sa pamilya nito. Ang unang nakilala ni Belinda ay ang lolo ni Van, pero pagkatapos ng kasal, hindi na iyon nasundan pa. Ni hindi na niya nakita ulit o kaya mabati man lang, at hanggang ngayon si Warren pa lang ang masasabi niyang kakilala nitong pamilya ni Van. Gusto mang sabihin ni Belinda kay Van na gusto na nitong makilala ang pamilya niya, pero may pumipigil sa kanya. Pakiramdam ni Belinda ay kulang ang pagiging mag-asawa nila dahil iilan lang ang nakakaalam sa kasal nila at sa pagiging mag-asawa nila, pero ayaw naman niyang pangunahan si Van sa mga desisyon niya. Sinubukang matulog ni Belinda lalo na at mag-aalas 11 na ng gabi, but she couldn't sleep, thinking about Van and his family. Hindi niya naiwasang isipin ang relasyon nila ni Van. Leah was already asleep, but she remained awake while thinking about that. Ilang beses na gumalaw-galaw si Belinda sa higaan habang sinusubukang matulog, pero napapasinghap na lang ito ng kahit anong gawin niya ay talagang hindi siya makatulog. Ilang sandali ay umilo ang phone ni Belinda so she got it. Nakagat niya ang labi at hindi maiwasang ma-excite habang nakatingin sa phone niya. Napaupo pa siya nang makita ang isang text message mula kay Van. Van, tulog ka na. Hindi ako makatulog. I want you beside me. I want to hug you. I want to cuddle with you. I want you. Hindi pa nakakaisip ng reply si Belinda nang muling may pumasok na text message galing kay Van. Van, panira kasi itong taong to. Sarap ihulog sa kama.
You should be the one who is now beside me, hindi ang lalaking to. Tandang padamdam. Hindi napigilan ang matawa ni Belinda. The first time she saw Van, ang akala niya seryoso itong tao at tipikal na lalaking mayamang hindi marunong makiramdam, pero habang tumatagal ay nakikilala niya ito at nakikita niya ang iba't ibang side niya and Belinda can't help but love every side of Van. Belinda loves how Van is serious, but she also loves this side of him. Parang bata, Belinda, ang sama mong pinsan. Talagang ihuhulog mo. Of course she was just joking. Hindi ito masamang pinsan at nasisigurado ni Belinda iyon. Van, I miss you so much, tapos eksena siya. Kakaayos lang natin tapos nasa kabilang kwarto ka. Baby, this is making me crazy. I want you beside me. Hindi na napigilan ni Belinda ang matawa sa narinig dahil kahit text lang iyon ay bigla niyang naririnig ang boses ni Van na nakasimangot at nakanguso. Belinda, I also want you beside me. Kagat-kagat ni Belinda ang labi nang may send niya iyon. Napanguso na lang siya nang biglang nagpakita ang pangalan ni Van sa screen. He was already calling Belinda. Belinda answered it. Nilagay niya ito sa tenga at hinintay ang sasabihin ni Van, pero napanguso na lang si Belinda ng malalim na buntong hininga lang ang naririnig niya. Ilang minutong walang nagsalita, hanggang sa marinig niya ang paggalaw ni Van sa pwesto. Are you already sleepy? Van gently asked. Hindi ako makatulog. Belinda said and stared at her ring again. They were married, but look what they were doing. Nagtatawagan na para bang mga high school student. Can you go outside? I'm already here in the living room. Kusang gumalaw ang paa ni Belinda para lumapit sa pinto. She opened it and then she saw Van already in his new clothes. Nakasandal ang buong katawan sa sofa at nang marinig nito ang pagbukas ng pinto ay napaayos ito sa pagkakaupo. He looked at her intently then ended the call. Napapakamot na nga lang si Belinda sa batok nito habang papalapit kay Van. Bakit? Napanguso si Belinda nang itanong niya iyon, pakiramdam niya ay para siyang tanga sa pagtatanong ng ganoon. Kasya naman tayo rito siguro, right? Ha? Noong una ay hindi na gets ni Belinda ang ibig sabihin ni Van, but when Van stood up at tinulak ang isa pang sofa papalapit doon sa isang sofa ay makagat na lang nito ang labi. After that, Van looked at Belinda. Let's sleep, Van said while smiling. Tumalikod din naman at pamwesto na sa higaan. All Belinda did was watch Van. Tinapik ni Van ang braso niya nang tuluyan siyang makahiga. Belinda sighed and all she could do was come close to Van, nahiga siya sa tabi niya and hugged him tightly. This time, ang mukha ni Belinda ang ibinaon niya sa leeg ni Van. Van hugged Belinda back and it was more tightly. Biglang naramdaman ni Belinda ang antok at ginhawa nang tuluyan niyang may akap si Van. Damn it, baby. It feels good. Van whispered na sa loob-loob ni Belinda ay sinang-ayunan niya. Inaantok na ako, bulong ni Belinda lalo nang maramdaman niya ang paghaplos ni Van sa buhok nito. Okay, baby. Let's sleep. Good night. Hinalikan pa ni Van ang ulo ni Belinda bago muling bamulong. I love you. Gusto pang magsalita ni Belinda, pero pinili na lang niyang manahimik lalo na at talagang tuluyan na siyang dinadalaw ng antok. Nagising si Belinda kinabukasan na wala na si Van sa tabi niya. Napasulyap lang siya sa pinto kung nasaan ang kwarto ni Leah nang lumabas siya roon. Nagluluto sila. Bumangon ka na riyan at maligo tapos kumain na tayo. Panibagong mahihirap na trabaho na naman ang haharapin natin sa opisina. Napaupo si Belinda. Nakaligo na ito at nakaayos na rin. Tumango si Belinda bilang sagot kay Leah. Inaantok pa itong tumayo at pumasok sa kwarto. When she was done, she immediately went to the dining table. Doon niya nakita si Leah at Warren na mukhang may hindi na naman pinagkakasunduan. Eyes on me. Biglang inirapan ni Belinda si Van nang sumulpot ito sa tabi niya. Van chuckled. Good morning. Sabay na tayo pumasok. He said at humila ng isang upuan para makaupo si Belinda. Ihahatid ko na rin si Leah, Warren suddenly said, which made Leah react. As if naman gusto kong magpakahatid sa'yo. Mukha mo, sasabay na lang ako sa inyo, Belinda. Agad na sambit ni Leah. Pero hindi ba wala yung kotse mo? Belinda looked at Van. Pinahatid ko na rito. Nasa baba na. Van was now busy putting rice on Belinda's plate.
Napanguso na lang si Belinda habang nakatitig at pinapanood ang pagsisilbi sa kanya ng asawa. Salamat, Belinda just said after that. Noong nasa labas na nga sila at paakay na sa kotse, agad pumasok si Leah. Pero halos malukot ang mukha ni Leah nang pumasok rin si Warren sa kotse. Nagkatinginan na lang si Van at Belinda nang makitang pareho nang nakaupo sa backseat si Leah at Warren. Ano? Inis na sambit ni Leah kay Warren, pero biglang ipinatong lang ni Warren ang ulo sa balikat ni Leah. I'm sleepy. Bukas ka na lang magsungit, si Warren habang nakapikit na. I smell something fishy, Van whispered. Belinda looked at Van. Wala naman sigurong girlfriend iyang pinsan mo, no? Mahinang bulong na tanong ni Belinda kay Van nang paandarin na nito ang kotse. Well, it's not obvious, but he has had no girlfriend since birth. Umawang ang labi ni Belinda sa narinig. Dahil busy si Leah at Warren sa likod ay nagkaroon ng pagkakataon si Belinda na magtanong pa kay Van, but when Belinda started asking more, sumimangot naman si Van. And now you are curious about him. Nakasimangot at nakakunot ang noong tanong ni Van habang nagdadrive. Mahina lang ang pag-uusap nila kaya hindi iyon naririnig ng dalawang nasa likod, lalo na at masyadong busy ang dalawa sa pagbabardagulan. Bawal, Belinda asked, pero may mapaglarong tono na ang boses. She suddenly wanted to tease Van gayong halos magdugtong na ang mga kilay nito. Oo, hindi naman maiwasan ni Belinda ang magulat. Hindi niya akalain na sisigot agad ng diretsyo ang asawa sa tanong niya. Tandang padamdam. Bakit? Belinda asked again, pero mas napasimangot si Van sa tanong na iyon. Bakit nga bawal? Bawal akong ma-curious. Bawal akong magtanong. Belinda asked again. Kitang-kita ni Belinda ang pag-igting ng panga ni Van kaya hindi na niya napigilan ang pagngiti. Don't tell me you are jealous. Nagseselos ka ba kasi nagtatanong ako tungkol sa pinsan mo? Van looked at her seriously, pero muli rin namang nag-iwas ng tingin. Yes, I'm jealous. Why? Is that bad? You don't want a jealous husband. Van suddenly said at medyo malakas iyon kaya napatingin ang mga kasama nila sa likod. Oh, natigilan si Belinda at napatingin kila Leah. Nilapit bigla ni Leah ang sarili nang marinig iyon. Do you want me to answer that, Engineer Van? Leah was suddenly excited to answer that question. Leah, napapikit na lang si Belinda sa sunod na sinabi nito. Layong una niyang boyfriend hiniwalayan niya kasi seloso, Leah said. Tuldok. Kitang-kita ni Belinda ang mas lalong pag-igting ng panga ni Van sa narinig. Pati ang paghigpit ng hawak ni Van sa manibela habang nagdadrive ay kitang-kita ni Belinda. 1 week pa lang sila noon, pero ayun nga, seloso at ayaw ni Belinda ng selosong tao kaya hiniwalayan niya. Leah said and everything Leah said was really true, nangyayari ngayon sa unang boyfriend ni Belinda. Van became silent after that hanggang sa makarating sila, talagang sobrang tahimik na niya. Hindi tuloy maiwasan ni Belinda ang mag-alala sa iniisip nito. Tinakot ko lang naman, pero mukhang natakot nga, Leah said and immediately apologized to Belinda nang nasa elevator na sila. Van needed to go somewhere kaya sila lang ni Leah ang umakyat. Hindi rin naman maiwasan ni Belinda ang magtaka dahil sa pagkakaalala niya kanina ay sinabi nitong magsasabay na sail sa pagpasok. Leah was about to say something again, pero hindi niya natuloy nang bumukas ang elevator at biglang pumasok si Manager Cecilia. Manager Cecilia was smiling when the elevator door opened, pero nakita ni Leah at Belinda kung paano nawala iyon nang mapatingin si Manager Cecilia kay Belinda. Sabi sa'yo may galit sa'yo iyan, Si Leah sa sobrang hinang boses, pero naitikom din ang labi nang mapatingin naman si Manager Cecilia sa kanya. Natahimik ng tuluyan si Belinda at Leah sa usapan nila lalo na nang pumasok si Manager Cecilia. Are you done with the work I gave you yesterday? Manager Cecilia asked Belinda without even looking at her. Rinig na rinig pa rin ang pasusungit dito kaya talagang kumalabog ang dibdib ni Belinda sa sobrang kaba. Opo, ibibigay ko na lang po sa opisina, make sure that everything is already polished. Or else, you'll revise it again. She said. Nakakabinging katahimikan ang namayani pagkatapos noon, hanggang sa tumunog ang phone ni Manager Cecilia. Nang tignan nito ang phone ay napalitan ng saya ang seryosong mukha nito. Yes, son.
Leah and Belinda stayed silent and just waited for the elevator to open. Biglang pakiramdam nila ay sobrang tagal ng pag-akyat ng elevator. Come on, just do something. Gusto ng fiancé mong makita ang bahay na pinundar mo. Kung bakit kasi dyan mo binahay ang babaeng iyon gayong kukunin mo lang naman ang loob niyan. I told you to just get a condo. Sa mismong bahay mo pa talaga. She doesn't deserve to stay in your house, your fiancé should be living there first. Mula sa ngiti kanina ay napalitan ulit iyon ng galit. Mas lalong nakitaan ng galit ang mukha ni Manager Cecilia kaya mas lalong nakaramdam ng awkward sila Belinda at Leah. What? So you're saying that? Ano bang nangyayari sa'yo? I am already giving you time, tapos ganito pa. When the door opened, she immediately left. Doon lang tuluyang nakahinga si Belinda at Leah. Belinda, pinapatawag ka ni Manager Cecilia. Napatigil si Belinda sa ginagawa ng marinig iyon. Bakit daw? Belinda asked because she already gave the documents a while ago that she was asked to prepare yesterday. Hindi ko alam. Pinapatawag ka lang niya, hindi naman niya kasi sinabi. Sambit nito na ikinatango na lang ni Belinda. Hindi ka na niya tinigilan, Si Leah na lumapit pa kay Belinda para sabihin iyon. Baka may sasabihin lang, sagot naman ni Belinda na ikinairap ni Leah. Baka utos. First, Belinda sighed and just stood up to go into Manager Cecilia's office. Pagpasok nito ay napakurap-kurap siya nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Nagtatawanan sila ni Manager Cecilia nang pumasok si Belinda. Manager Cecilia, pinapatawag niyo raw po ako, Belinda said. Tumingin sa kanya ang babaeng may pamilyar na mukha at agad itong ngumiti kay Belinda nang makita siya. Oh, hello, we see each other again. Ang babaeng iyon ang unang bumati kay Belinda. Napahawak tuloy si Belinda sa batok niya. Ang babaeng iyon ay ang kasama ni Van doon sa restaurant. Leon yung babaeng kamiting ni Van. Hindi mo na ako maalala. Ako yung kasama ni Van sa restaurant. So you're really working here, huh? Medyo kinabahan pa ako kasi akala ko nagsisinungaling si Van, she said, and then looked at Manager Cecilia who was already drinking her coffee. Naaalala kita and yes, nagtatrabaho ako rito, Belinda said and tried to smile before looking at Manager Cecilia. Pinapatawag niyo raw po ako. Pag-uulit ni Belinda sa tanong niya kanina. Binaba ni Manager Cecilia ang tasang hawak at tumango. Right, pinatawag kita to excuse you from all your work today. Well, this is Cyril Padua. Fiancé siya ng CEO ng kumpanya, so I want you to tour her here and samahan sa mga gusto niyang puntahan ngayong araw. Po, hindi na itago ni Belinda ang gulat. Bakit po ako? Tuloy na tanong niya. Naitikom ni Belinda ang labi nang nagkasalubong ang kilay ni Manager Cecilia. Why? Are you going to refuse what I want you to do? Hindi naman po, Manager Cecilia. Pero kasi, bakit po ako? Marami naman pong. So you really don't want to do it. Sasabihin ko lang ulit, Miss Cyril Padua will be marrying the CEO, and they will marry this year or next year, so technically, she is your boss. Tapos may gana kang question ang inuutos ko. Why don't you just leave the company? Tita, it's fine. Sabi ko naman sa'yo na ayos lang ako. I don't need someone to. But Manager Cecilia talked immediately, which made Zai stop talking. No, Zai, you're an important guest here. Kung wala lang importanteng gagawin ng fiancé mo ay sana siya ang nandito. Ako na ang humihingi ng sorry sa pagiging busy niya. Hindi alam ni Belinda ang gagawin. Ngayon napagtanto ni Belinda ang sinabi ni Van na importante si Zai sa kumpanya, kung ganoon ay ito pala ang fiancé ng CEO. Ilang sandali ay huminga na lang siya ng malalim at pumayag na lang. Pumayag siya kahit na alam niyang hindi na ito sakop ng trabaho niya. Sorry sa abala. Nasabi ko kasi kay Tita Cecilia na gusto kong libutin ang buong building pero hindi ko naman talagang gustong makaabala. Belinda smiled when she heard that from Zai. Ayos lang po. Kung may gusto ka pang puntahan, sabihin mo lang, Belinda said. Okay, thank you. Masaya niyang sagot. Belinda patiently toured Zai in the whole building at naging madali naman kay Belinda iyon dahil wala namang gaanong utos o ano si Zai. Kitang-kita rin ito kung paano namamangha si Zai sa lahat ng lugar sa Riva Company building kaya medyo ang enjoy na rin siya sa paglilibot.
This is my last year in college and I am really excited to stay here for good with my fiancé. Gusto kong maglibot dito kasi plano ko ring magtrabaho rito kung sakaling kasal na kami ng CEO, Zai said when they were already in the cafeteria. Kay kaunting panahon pa lang ay nakikilala na ng kaunti ni Belinda si Zai. Belinda can say that Zai is a good person, siguro dahil karamihan sa mga nakilala ni Belinda na mayayaman ay talagang mataas ang tingin sa sarili. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga na nakakasalamuhan ni Belinda na mga anak mayaman ay masyadong mababa ang tingin sa mga taong mas mahirap sa kanila, pero si Zai, mukhang mabuting tao talaga. She looks kind, even the way she talks. Oh, you have a husband. You're married. They were already eating lunch when Zai suddenly noticed that. Nakatingin na ito sa singsing na suot ni Zai. Dahil nasa cafeteria na sila, nag-aya na si Zai na kumain muna sila bago muling ipagpatuloy ang paglilibot sa building. Sa lawak at laki kasi ng kumpanya ay talagang kulang ang isang araw para libutin. Oo, kinasal ako this year lang din, Belinda said at medyo gumaan na talaga ng tuluyan ang pakiramdam kay Zai. Kitang-kita ang pagningning ng mata ni Zai sa marinig. Masaya ka naman ba? You know, I am still young. Hindi ka pa nga ako nakakagraduate, pero dahil gustong-gusto ko ang fiancé ko, talagang pumayag akong ma-engage sa kanya. Tahimik na nakikinig si Belinda rito. She suddenly felt curious about it. Tama siya, she still looks young to be married. Mas bata ito sa kanya ng halos 3 taon siguro based sa sinabi niyang nasa huling year na niya ng college. Excited akong magpakasal sa kanya, pero alam mo yung, may takot pa rin ako na baka hindi mag-work. Marami na kasi kaming kilala na malalapit sa amin na talagang kahit anong subok nilang i-work out yung relationship nila, it still ends up breaking up, and the worst it ends up in divorce. Napatitig si Zai sa pagkain niya at hindi maiwasang kagatin ang labi niya. Masaya, Belinda suddenly said, which made Zai look at her. Masaya ang magkaroon ng asawa, lalo na kung pareho kayong nagkakaintindihan sa maraming bagay. Hindi ko inexpect na makakaramdam ako ng ganitong saya. If you truly love him, walang mawawala kung subukan mo ang lahat para mag-workout kayo. Saka masyado kang maganda para iwan at ipagpalit. Napanguso si Zai sa narinig niya kay Belinda. Pero kasi masyado rin siyang gwapo, mahinang ani ni Zai. That's true, even though they are already engaged, Zai still can't help but worry that Van will change his mind. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Don't let other women get him from you, Belinda said. Pero lihim na napabuntong hininga si Belinda nang isipin na kung sakaling iiwan siya ni Van dahil sa ibang babae, hindi niya alam kung ipaglalaban ba niya ito. Belinda loves Van, pero pakiramdam niya, mali pa rin ang simula nila. Mahal na mahal ko siya. Sobrang mahal na pakiramdam ko madudurog ako at makakagawa ako ng masama kung iiwan at ipagpapalit niya ako, Zai said because this past few days, she felt something. Parang may nag-iba. Parang may iba kay Van. Zai can't explain what it is, pero pakiramdam niya may iba. Wala silang kaalam-alam na ang parehong pinag-uusapan nilang lalaki ay iisa lang. Ano? Inutos niya iyon. So tourism ka na ngayon. Nakataas ang kilay na tanong ni Leah nang palabas na sila ng lobby. Nag-aalangan lang ako kanina kasi mayaman at baka mamaya ay masama ang ugali. Ayokong manghusga, pero gusto ko lang mag-ingat no, baka mala-dragon na pala ang kaharap ko. Pero ayos lang naman din kasi mabait naman pala yung fiancé ng CEO. Ay, ewan ko sayo. Oo nga pala, uuwi ka ba sa bahay nyo? Leah suddenly said when they were already outside. Umiling si Belinda bilang sagot. Sa apartment ako ngayon. Mukhang may inutos na naman kay Van kaya busy na naman siya. Nag-text naman na siya sa akin kaya ayos na iyon. Napatango si Leah sa sinabi ni Belinda. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Wala kang work, right? Day off mo. So you are going to your papa. Leah can't help but ask that. Napag-usapan na nila ni Leah ang tungkol doon. Belinda wants to talk to her papa tungkol sa mama niya. Gusto niyang kahit sandali ay mapasaya ni Belinda ang lola niya kung sakaling makita at mapabalik niya ang mama niya. Pero dahil ang papa niya lang ang pwede niyang pagtanungan kung sakaling may alam pa rin ito sa mama niya, pupuntahan niya ito. Belinda just can't help but sigh while thinking about their last conversation.
Iyong tungkol sa mabilis na pagtanggap ng papa niya ng perang inalok ni Van. Pupunta ako ngayon sana. Baka kasi kapag bukas, hindi ko sila madatnan sa bahay, sambit ni Belinda at tinignan ang oras. Samahan na kita. Agad na sambit ni Leah. Ha? Hindi ba may hinahabol kang, hindi kita hahayaang pumunta roon ng ikaw lang. Until now, nanggigigil pa rin ako dyan sa kapatid mong nagpakalat ng fake news, Sasama ako, para kung sakaling may balak yang babaeng yan na pagsalitaan ka ng masama at kung ano-ano, at least I'll be there to back you up. Natawa si Belinda nang makita ang halos nanggigigil talaga na mukha ni Leah. Ano ka ba? Ayos lang ako. Si Papa naman ang sadya ko kaya ko ang sarili ko. Magtatanong lang ako tapos pagkatapos, uwi agad ako sa apartment. Pero kahit na sinabi iyon ni Belinda ay sumama pa rin si Leah sa pagpunta sa bahay ng papa ni Belinda. Van, okay. Please, take care. Susubukan kong pumunta sa apartment niyo kapag naayos ko na ang ginagawa ko. Leah and Belinda were already inside the taxi when Belinda texted Van. Sinabi ni Belinda ang pagpunta nila sa bahay ng papa niya at hindi naman maiwasan ni Belinda ang makahinga ng malalim nang mabasa ang reply ni Van sa kanya. Sa totoo lang kasi, medyo kinakabahan si Belinda na sabihin kay Van dahil sa naging kasunduan nila, but she can't help but smile and say when she reads that. Belinda, thank you. Mabilis lang. I am just going to ask him about something.